Single parent ka ba? Kasalanan mo ba yan o convenient lang na husgahan ka? Ikaw nga ba ang masisisi kung bakit ka naging single parent? This is real talk. Hindi ito paawa, hindi rin pa-victim. Ito ay katotohanan na matagal nang binubulong-bulong ng lipunan pero ayaw harapin. Kapag lalaki ang single parent, wow, strong father. Pero kapag babae, ano bang ginawa mo? Sino ba ang may kasalanan? Hindi ka ba marunong pumili? At doon nagsisimula ang stigma. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Hello, this is Marisol Templo and welcome back to our channel, Marisol Templo Talks. And today, sa videong ito, pag-uusapan po natin ang mga struggles na pinagdadaanan ng single parents, ng mga katulad ng iba. Ako rin po ay single parent. And I have 4 kids, 4 kids, na ngayon ay malalaki na. I had been the one handling everything, finances, pag-aaral nila, emotional burden, spiritual burden, lahat ng mga pangangailangan ng mga anak ko, I handled it single-handedly with the help of God, of course, at tulong ng mga taong binigay at pinalibot sa akin ng Panginoon upang masurvive ko at malampasan ang napakasakit na parte ng buhay ko. Kaya kung single parents kayo, makinig po kayo, para sa inyo ito. Ano nga ba ang sinasabi ng mundo? Red flag ang single mom. May sabit yan, problemado yan, kawawa ang mga anak. Pero pansinin niyo po, walang nagtatanong kung paano siya lumaban. Walang nagtatanong kung sino ang umalis at bakit umalis. Walang nagtatanong kung ilang beses siyang bumangon mag-isa. Walang nagtatanong kung paano niya hinarap ang mahirap na parte ng buhay niya bilang single mom. Ano nga ba ang hindi nakikita? Ang isang babaeng piniling manatili para sa mga anak, kahit iniwan siya. Isang ina na nagiging tatay at nanay sa iisang katawan. Isang babae na nagdasal habang umiiyak pero pumapasok pa rin. Pumasok pa rin kinabukasan sa trabaho. Hindi nila alam kung ilang beses mong kinwestiyon ang sarili mo. Hindi nila alam kung ilang gabi kang humingi ng lakas kay Lord kasi wala ka ng mapanghawakan. Wala ka ng ibang mahawakan. Wala ka ng ibang madependehan. Kundi, Lord, 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 Lord. Ganun po. Ganun ang isang single parent. Ang isang single parent na mapagmahal sa mga anak at may takot sa Diyos. Sa Panginoon, sa Diyos, lumalapit at humihingi ng tulong at lakas. Alam niyo ba kung anong mas masakit kaysa stigma? Pinaniwalaan mo ito. Pero ito ang totoo. Hindi ka aksidente. Hindi nagkamali ang Diyos sa buhay mo. Ang iniwan ka ng tao, pero hindi ka iniwan ng Diyos. Tandaan mo ito sa mga single parents na nanonood na katulad ko. For nothing is hidden that will not be made manifest. It is written in Luke 8 verse 17. Ang katotohanan, hindi habang buhay, ikaw ang masama sa kwento. Lalabas at lalabas ang katotohanan. The mere fact na mag-isa mong
Sinolo mo ang pagbuhay sa mga anak mo at hindi mo iniwanan. Yan ay isang napakalaking katotohanan ng iyong pagiging mabuting ina, pagiging mabuting tao. Alam niyo po, ang single parenthood ay hindi sumpa. Minsan ito ang daan ng Diyos para iligtas ka, iligtas tayo ng mga single parents at ang mga anak natin sa mas malaking kapahamakan. Hindi ka broken family. Ikaw ay pamilya na lumalaban. Tayo, hindi tayo kulang. Tayo ay sobra sa tapang. Tayo ay sobra sa pagmamahal at pananampalataya. Ganun tayo eh. Mapagmahal, matiisin, masakripisyo kasi mahal na mahal natin ang mga anak natin. 'Di ba? Ayaw nating mapapariwara sila. Iniwan man sila ng kanilang earthly father, pero nandito, nandiyan lang ang kanilang totoong ama, ang Diyos na nagmamahal sa atin, ano po, at sa mga anak natin. Kung single parent ka at babae ka, pakinggan mo ito. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong buhay mo sa mga taong hindi nagbayad ng luha mo. Hindi nakatulong sa'yo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi naman nagdala ng bigat mo. Diba? Ang trabaho mo ngayon ay ito. Magmahal, magpalakas, magtiwala kay Lord. Yun po yun. Magtiwala tayo kay Lord pagkat siya lang talaga ang maaasahan natin. Siya lang ang 100% mapagkakatiwalaan natin, ang Panginoon. Ang Panginoon lamang po talaga. Sa tindi ng mga pinagdaanan ko sa buhay, ano po, pagiging single parent, imagine, mahirap na maging single parent sa isang anak lang. Pero ako, I have 4 kids. And lahat yan, talaga tiniis ko lahat ng luha, kahihiyan sa mga sitwasyong nahihirapan ako at kailangan kong magmakaawa ng tulong sa ibang tao, sa mga kamag-anak, kaibigan na pwede kong lapitan. Pero take note, hindi ako basta lumapit sa mga tao o sa mga kaibigan o kamag-anak ko. Inuna ko ang Diyos. Humingi ako ng guidance sa Panginoon. Kung sino at paano ko kakausapin at paano ako maghihingi ng tulong sa mga taong nakatulong sa akin. Kasi si Lord ang nagbibigay po ng lakas, ng tamang pananalita, at si Lord ang nagpiprepare sa mga tao na pupuntahan mo na hindi ka mapapahindian. And praise God, pinalibutan ako ng Panginoon ng tulong. Kaya nakikita nyo ngayon, maayos na ang pamilya ko. At na-bless talaga ako. And it's all because of God. Hindi sa sarili kong kakayahan kasi kung ako lang, mahina ako sa sarili ko lang. Pero lumakas ako, malakas ako dahil kay Kristo na nasa buhay ko. Iyon ang lakas ko. Siya ang lakas ko. Iyon ang nagpalakas sa akin. Ano po? Pero sa sarili ko lang, wala. Wala. Sabi nga nila, hindi ako, kasi ako, hindi ako talaga sanay maggawa ng mga mga mahihirap na gawain. Yung ibang kapatid ko nga, at ibang, mostly, it's not to be bitter, just giving you example and the reality of life. Na pinipilit nila akong gawin yung mga bagay na ayaw kong gawin. Na hindi ko kaya naman kasi. Hindi ko minamaliit yung mga trabahong ganito po, yung magtinda-tinda. Kasi mahiyain ako at saka wala akong lakas para maglako-lako. Gusto nila akong maging ganon. Gawin ko yon. And yung maglabandera, mga tulong, hindi ko po ginawa yun. I stood firm to myself. Kasi sabi ko, nag-aaral naman ako. Walang-wala lang akong cash that time at walang-walang malalapitan. Pero may talino naman ako, nag-aral naman ako. So, mas pinili ko yung trabaho na nababagay sa akin. Na hindi ako nag-jump na trabahuin ko na yan para masabing masipag ako, masabing hindi ako nagpapabaya. Hindi ko ginawa yon. Pero saludo ako sa mga single parents na nagawa nila yung mga bagay na ganun. Magtinda-tinda, maglako-lako, mga tulong.
at kung ano pang mga trabahong mahihirap para lang mabuhay ang mga anak. Saludo po ako sa inyo. Ano po? So in short, sa akin po, nagtrabaho ako bilang call center agent na wala akong kamuwang-muwang. Hindi ko talaga alam kung paano magsisimula, hindi ko alam kung paano. Pero alam nyo bang, si Lord talaga nagdala sa akin doon na kahit sa umpisa hindi ako ganun kagaling magsalita ng English. Yung diction ko, marunong ako sa English. Pero iba talaga yung diction, accent ng mga Pilipino, no, na hindi talaga sanay mag-English, hindi sanay makipag-usap sa foreigners. So, iba, mabigat eh. And doon natutunan kong magsalita ng mas maayos na English, hindi na ganun kasing bigat. No? And I'm so thankful to the BPO industry na nakatulong talaga sa akin bilang single parent para mabuhay ko ang mga anak ko. Yun po yun. And nahisingit ko lang yung kwento ko para bigyang lakas ng hope yung mga single parents na ngayon ay nag-i-struggle pa rin po. Ano, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Nandiyan si Lord, lumapit kayo. Yung totoong lapit, hindi nagmamalaki, hindi. Magpakumbaba kayo talaga. Si Lord lang ang makakatulong sa atin. Hindi mo kailangan lumapit kung kani-kanino. Lumapit ka muna kay Lord bago sa tao. Yun po yun. Kay Lord ka muna lumapit. Ano? And sa mga humuhusga at naglalait o nagmamaliit sa mga single parents, kasi di maiwasang marami pa rin, ano po, hindi nyo alam ang buong kwento, kaya huwag nyong pangunahan o husgahan agad. At sa mga single parents na nanunood, hindi kayo nag-iisa. Nakikita kayo ng Diyos at kitang-kita kayo, no? Nandiyan lang siya. Kung totoo ito para sa'yo, i-share mo. Baka may isang babae na akala niya, siya lang ang ganito. At kailangan niyang marinig na hindi siya mali, lumalaban lang siya, at siya ay nagpapakatatag, at siya ay mapagmahal, at mabuting tao pagkat pinanindigan niya ang kanyang mga anak at hindi iniwan. Okay po? God bless you and thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share para makatulong po sa ibang nangangailangan ng video ito. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Comment down your experience. Let's be friends. Thank you so much again. God bless you and see you in my next vlog.